Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ipinag-utos ni Senate President Chis Escudero ang pagbibigay ng administrative support sa Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa Special Order No. 2024-015 ang pagtatalaga sa mga opisyal ng Senado sa kanilang magiging role sa naturang impeachment. Kasama dito ang Clerk of Court at Deputy Clerk. Nilinaw din sa naturang utos ang magiging papel ng Sergeant of Arms ng Senado. Samantala, posibleng asahan na magbukas muli ang Commission on Elections o COMELEC para sa voters registration ngayong taon. Pero aniya, ito ay sa maikling panahon lamang. Alamin ang dahilan sa ulat na ito. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na posibleng magkaroon ng voter registration sa buong bansa ngayong taon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posible itong isagawa sa Hulyo o Agosto para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Pero aniya, maaaring tumagal lamang ito ng 10 araw. Dahilan ni Garcia, masyado na umunong mahigpit ang schedule dahil 3 eleksyon ang nakatakdang isagawa ngayong taon. Tinatayang 1.2 million new voters ang magrerehistro. Pero paglilinaw ng COMELEC, hindi na makakasama ang mga nagrehistro sa gaganaping BARM elections. Bukas naman umano ang COMELEC na mag-extend ng 5 araw kung kinakailangan. Matatanda ang Pebrero hanggang Setyembre noong nakaraang taon, huling nagbukas ang voter registration. May kabuang mahigit na 68 million voters ang nakarehistro para sa midterm elections. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Babala po sa ating mga manonood, sensitibo po ang ulat na ito. Isang aso sa Murcia, Negros Occidental ay karumalduma lang sinapit matapos ma-recover ang 5 Indian dart arrows o pana na nakabaon sa kanyang katawan. May bakas rin ng alambre sa leeg ng asong kinikilalang si TikTok kung saan pinaniniwala ang iginapos muna ito bago ginawang target ng hindi pa nakikilalang suspect. Masakit umano sa kanyang amo na makita ang ginawang pagmamalupit sa kanyang alagang aso. Nang maipost sa social media, hustisya at tulong ang sigaw ng mga animal welfare groups upang makalikom ng pondo upang mapagamot si TikTok laban sa panganib ng tetanus infection. Nakalikom na ng pabuyang 235,000 pesos ang iba't ibang concerned groups sa sinumang makakapagturo sa suspect na nanakit sa naturang aso. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, asong iginapos at tinatad ng pana, viral. Animal rights advocates nais panagutin ang nagmalupit sa hayop. BOC nasamsam ang iligal na bentahan ng langis sa rehiyon ng Bicol. PBBM ipinag-utos na tugisin ang mga kidnap for ransom syndicates. Senate President Escudero ipinag-utos ang pagbibigay ng admin support para sa impeachment trial ni VP Sara. DILG Secretary Remulla nais paimbestigahan ang pagdaan ng convoy ni PNP Chief Marbil sa EDSA busway. At National Women's Football Team pinasinayaan ang pagbubukas ng FIFA Grade Football Pitch sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko laban sa pagbili at pagkonsumo ng hindi rehistradong mga produktong pagkain na naglalaman ng food coloring na nagdudulot ng cancer. Sa isinagawang mga laboratory test, naglalaman ng rhodamine B o isang synthetic dye na ipinagbabawal sa pagkain dahil ito ay
carcinogenic. Ito ay mga produktong sulu-hipon alamang at Phildave Special alamang ginisa. Inaabisuhan naman ng mga consumer na kumonsulta sa profesional sakaling nakararanas ng side effects gaya ng mga impeksyon sa mata, balat, gastrointestinal at respiratory tract. Samantala, nasamsam ang higit sa 3 milyong halaga ng illegal na crudo at fuel trucks sa Bicol. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa ilalim ng fuel marking program, 2 gasolinahan sa Bicol Region ang natukoy na nagbebenta ng illegal na krudo. Dito nasamsam ng Bureau of Customs Legazpi ang higit sa 30,000 litro ng gasolina at diesel na nagkakahalaga ng lampas 1 milyong piso. Kasama rin sa mga nakumpiska ang isang fuel truck na nagkakahalaga ng 1.5 milyong piso na nagdadala ng kabuuang nasamsam na lampas 3 milyong piso. Ayon sa ahensya, ang nasabing paglabag ay alinsunod sa kautusan ng Department of Finance. Ayon naman kay District Collector Guillermo Pedro Francia IV, patuloy nilang paigtingin ang pagpapatupad ng batas sa sektor ng langis. Pinahayag rin ni Commissioner Bienvenido Rubio na ang operasyon ay bahagi ng pangmatagalang kampanya laban sa smuggling at pandaraya sa buwis. Kasabay nito ay sinasagawa rin ng BOC ang random na pagsusuri ng mga gasolinahan at tank truck upang tiyakin ang pagsunod sa fuel marking program. Samantala, ang mga sample na hindi pumasa sa pagsusuri ay maaaring indikasyon ng smuggling o hindi pagbabayad ng tamang buwis. Bukod rito, suportado ng inisyatibang ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa buwis. Dagdag pa rito sa patuloy na operasyon ng BOC, layunin nitong mapanatili ang patas na kompetisyon at maprotektahan ang kita ng pamahalaan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ilalim ng pamamahala ng Department of Finance o DOF, tiniyak ng gobyerno na ang mga hindi nagamit na pondo ng PhilHealth ay mapapakinabangan ng mga Pilipino. Mula sa 60 billion pesos na natutulog na pondo, 47 billion pesos o 78% ang inilaan sa iba't ibang programang pangkalusugan. Dito naglaan ng iba't ibang proyekto at karagdagang benepisyo sa publiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Forbes. Sa ulo ng mga balita, asong iginapos at tinadtad ng pana, viral. Animal rights advocates nais panagutin ang nagmalupit sa hayop. BOC nasamsam ang iligal na bentahan ng langis sa rehiyon ng Bicol. PBBM ipinag-utos na tugisin ang mga kidnap for ransom syndicates. Senate President Escudero ipinag-utos ang pagbibigay ng admin support para sa impeachment trial ni VP Sara. DILG Secretary Remulla nais paimbestigahan ang pagdaan ng convoy ni PNP Chief Marbil sa EDSA busway. At National Women's Football Team pinasinayaan ang pagbubukas ng FIFA Grade Football Pitch sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Forbes. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugisin ng Philippine National Police ang mga sindikato ng kidnap for ransom.
Ang pahayag nito ay matapos ang insidente ng kidnapping sa isang estudyante sa Taguig City. Bagamat walang deadline na itinakda ang Pangulo, tiniyak naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na asahan ng magandang balita sa mga susunod na araw. Ayon sa datos ng PNP Anti-Kidnapping Group, mayroong 5 kidnapping syndicate ang nag-ooperate sa Pilipinas. Hindi na kompromiso ang mga datos ng ahensya. Iyan ang pagtitiyak ng Department of National Defense o DND sa publiko, kaya't makakaasa na protektado ang lahat ng pinangahawakang impormasyon ng kagawaran. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Mariing itinanggi ng Department of National Defense o DND na mayroong data breach ang naganap sa kagawaran nitong nagdaang linggo. Ayon kay DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong, matibay ang seguridad sa sistema ng mga datos nito, kaya't walang dapat ikabahala ang publiko. Dagdag pa ng kagawaran, titiyakin nito na protektado ang bawat impormasyon sa isinasagawang cybersecurity measures, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Nakatutok din ito sa pagbabantay sa sistema ng kagawaran para sa mga nagtatangkang gumawa ng iligal na aktibidad sa information and communications technology nito. Para sa kaalaman ng lahat, ang data breach ay nangyayari kung saan nakokompromiso ng isang hacker ang mga kompidensyal at pribadong impormasyon para ibahagi sa publiko ng hindi otorisado. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nitong kamakailan lang ay sinalubong ng Department of Energy si Director General William Magwood IV ng Organization for Economic Cooperation and Development Nuclear Energy Agency. Ito'y upang talakayin ang pag-unlad ng nuclear energy sa Pilipinas, kabilang ang seguridad, pagbabago at responsibilidad nito sa kapaligiran. Layo ni Energy Secretary Rafael Lotilla na mapalakas at mapanatili ang nuclear energy sa hinaharap kung kaya't bukas ang kalihim sa mga oportunidad ng pandaigdigang ugnayan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, asong iginapos at tinadtad ng pana, viral. Animal rights advocates nais panagutin ang nagmalupit sa hayop. BOC nasamsam ang iligal na bentahan ng langis sa rehiyon ng Bicol. PBBM ipinag-utos na tugisin ang mga kidnap for ransom syndicates. Senate President Escudero ipinag-utos ang pagbibigay ng admin support para sa impeachment trial ni VP Sara. DILG Secretary Remulla nais paimbestigahan ang pagdaan ng convoy ni PNP Chief Marbil sa EDSA busway. At National Women's Football Team pinasinayaan ang pagbubukas ng FIFA Grade Football Pitch sa Pasay City. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.